Siya lang ay isang guro ng eskrima na nagtatago sa kanayunan. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Lahat ng kanyang mga estudyante ay naging mga kilalang tao na gumagawa ng malalaking bagay. Noong una, inakala niya na dahil ito sa kanyang mahusay na paraan ng pagtuturo. Hindi niya alam na ang maliit na guro ng eskrimang ito na palaging nasa probinsya ay matagal nang umabot sa antas na walang makakapantay. At tinawag pa ng mga tao bilang dibdibang espadang santo ng kanayunan. Dahil dito, kaya ang kanyang mga estudyante ay lalong gumagaling ng gumagaling. Subalit ang pinaka-ironiko ay hindi alam ng mismong espadang santo ang katotohanan ito. Dahil hindi pa siya nakakalabas ng kanilang nayon. Palagi niyang inaakala na pangkaraniwan lang ang kanyang kakayahan sa eskrima. Mas magaling lang ng kaunti kaysa ordinaryong tao. Ang pagmana sa dojo ng kanyang ama at bahagyang mabuhay. Ang tanging pangarap niya sa buhay. Araw-araw hinihintay ng kanyang mga magulang na magkaapo. Ngunit kahit asawa ay hindi niya mahanap. Biglang dumating ang pagbabago ng kapalaran. Isang ordinaryong araw. Isang babaeng may puting buhok ang dumating. Ganap na nagbago ang kanyang buhay. Dahil ito pala ay isa niyang dating estudyante. Na ngayon ay kilalang-kilala na bilang hepe ng Knight's Order. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay anyayahan ng kanyang dating guro bilang espesyal na instruktor ng Knight's Order aprobado na ito ng hari. Sa harap ng biglaang karangalan, una niyang reaksyon ay tumanggi. Sa pag-aakalang hindi siya karapat-dapat, ngunit agad itong tinanggap ng kanyang ama dahil, bagamat hindi naman ito kamatayan ng pagtanggi sa utos ng hari, ang mga kahihinatnan nito ay hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong pamilya. Kaya agad na pumayag ang ama para sa kanya. Walang pag-aalinlangang tinanggap ng ama ang trabaho. At may kasabihang paalala, pagdating mo sa kabisera, humanap ka na ng mapapangasawa. Katulad nitong babaeng puting buhok maganda siya. Napahiya ang lalaki sa sinabi ng ama. Sa edad niya, halos maging ama na sana niyang ito. Kahit na maghanap man siya ng asawa, hindi niya isasaalang-alang ang ganito kabata. Hindi niya napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng puting buhok na hepe sa sandaling iyon. Bago sila umalis, bigla na lang napansin ng bida ang nakasabit sa baywang ng puting buhok. Ang redyalong pangkilala na ibinigay niya noon. Isang ordinaryong espadang gawa sa probinsya. Ang ganitong simpleng armas ay laging daladala ng pinuno ng mga knight. Nang mahinahong ipaliwanag ng puting buhok na regalo ito ng kanyang maestro. Nabalot ng tuwa at panghihinayang ang bida. Sa puntong ito na lang, naunawaan ng bida kung gaano kalaki ang kanyang reputasyon sa labas. Yung mga estudyanteng nagmula sa kanyang dojo. Ngayon ay kilalang-kilalang adventurer. O kaya'y respetadong knight, nang hindi namamalayan. Tinawag na siya ng mga tao bilang Sword Saint ng probinsya. Kinabukasan ng umaga, nang dalhin ni Captain Puting Buhok ang simpleng espesyalidero sa Night Corps. Nagulumihan na ng buong training ground. Inanunsyo ng captain sa lahat, simula ngayon, siya ang magiging special instructor nila. Kahit ako ay hindi kayang talunin siya. Nagdulot ito ng malaking gulat sa mga knight. Marami ang nagpakita ng paghanga, pero may mga nag-aalinlangan din. Kahit na maestro siya ng captain, yun ay mga 10 taon na ang nakalipas. Mga bulong-bulong ang ito ay naririnig paminsan-minsan. Pero hindi ito napansin ng bida. Sa halip, tinitigan niya ng mabuti ang bagong kapaligiran. Ayon sa kasunduan, kailangan lang niyang pumunta 3 hanggang 4 beses kada buwan. Para hindi maabala ang pagtuturo sa probinsyang dojo. Nang siya'y aalis na, may biglang sumugod na pamilyar na tao. Isa pa pala ito sa kanyang estudyante. Bagamat hindi kasing taas ng posisyon ni Puting Buhok, natupad pa rin ang pangarap nitong maging knight. Habang tinitingnan ng kumikinang na armor ng estudyante, napangiti ng kontento ang bida. Nang gabing iyon sa probinsya, naghanda ang bida na ipakita sa magulang ang pasalubong galing syudad. Nang may makita siyang hindi inaasahang bisita, mas tama sabihin, ang kanyang pangatlong estudyante. Nakakatuwang isipin. Sa mga nakaraang taon, bihira siyang makakita ng estudyante sa probinsya. Pero ngayon, biglang 3 ang lumitaw ng sabay-sabay. May pagmamalaking ipinaliwanag ng ama. Ang lalaking estudyante ay kanyang sinadyang tawagin bilang isang gold rank na adventurer. Sapat na siyang mamahala sa dojo. Ang estudyanteng lalaki, na ngayon ay matagumpay na, ay hindi na ang dating masiglang binata. Ngayong may asawa at anak na siya. Ang tanging hangad ay ang tahimik na buhay sa probinsya. Kahit malaki ang kita bilang adventurer, ang buhay na laging nasa panganib ay hindi angkop sa may pamilya. Ang pamamahala sa dojo ng kanyang guro ay isang pagkakataong hindi niya kayang tanggihan. Lalo pang ikinagulat ng binata ang huling utos ng ama. Kung wala kang apo, huwag ka nang bumalik. Kaya napilitan siyang bumalik sa kabisera ng walang saysay. Sa kanyang kawalang muwang, naisip niyang humingi ng tulong kay white hair na leader. Ngunit hindi niya inaasahan. Nasasabihin nito na doon na lang siya tumira sa bahay nila. Akala ng binata ay biro lamang ito. Hindi niya alam na ang babaeng leader ay may lihim na pagtingin sa kanya. Ang simpleng pamimili para sa kanya ay isang matamis na date para kay white hair. Habang mainit ang kanilang pag-uusap, biglang may matinis na boses ng babae ang pumutol sa kanilang sandali. Hoy, hindi ba't ito ang ating mahal na leader ng Knights? Isang masiglang babaeng may pulang buhok ang dumating.
At kitang-kita ang alitan nito kay Whitehair. Nang makita nitong may kapit si Whitehair sa isang matanda, agad niyang inasar. Wow, hindi ko akalain na gusto mo pala ng matatanda. Nais sana ng pulang buhok na libakin sila. Ngunit nang makilala niya ang mukha ng lalaki, bigla siyang napatigil. Ang matanda ay ang kanyang guro sa eskrima 20 taon na ang nakalipas. Dahil sa mahabang panahon, halos hindi na siya makilala ng binata, na ngayon ay isang black rank na adventurer. Nanlulumo niyang ipinaliwanag ng pulang buhok. Ilang taon na niyang gustong dalawin ang kanyang guro sa probinsya. Ngunit laging natatabunan ng mga gawain. Nang malaman niyang naghahanap ng tirahan ng binata, agad siyang nangako. Pagdating sa paghahanap ng bahay, mas magaling ako kaysa kay Whitehair. At sa loob lamang ng kalahating araw, nakahanap siya ng perpektong tirahan para sa binata. Kinabukasan, puno ng tao ang training grounds. Ngayon ang unang araw ng formal na pagtuturo ng bida. Sa training field, ang vice commander ng Night Order. Ang batang blonde na swordsman ay nakikipagpalitan ng sibat. Sabi nga'y palitan, pero isang panig lang ang nananalo. Nang makita niya ang pagpasok ng bida, agad niyang itinabi ang espada at lumapit. Mga mata niya ay kumikislap ng hamon. Hindi basta-basta ang maging instructor. Malakas na sinabi ng blonde vice commander, ang dulo ng espada ay nakaturo sa bida. Ipakita mo sa akin ang sikat na sword saint mula sa probinsya. Bago pa makasagot ang bida, tinanggap na ng commander ang hamon para sa kanya. Mainam na makita ng lahat ang kakayahan mo. Sa loob-loob, napangiti na lang ang bida. Hindi pa siya nakakalaban ng tunay na knight. Wala siyang kumpiyansa. Pero para hindi mapahiya ang commander, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang luma at matagal ng kasamang kahoy na espada. Sa simula pa lang ng laban, parang tigling sumugod ang blonde. Ang kanyang estilong paghawak ng espada ay napakalakas at mabilis. Bawat hampas ay may kasabay na tunog ng hangin. Malinaw na dehado ang bida sa lakas. Walang nagawa kundi umatras ng umatras. Nagkatinginan ng mga nanonood na knights. Mukhang isang panig lang talaga ang laban. Ngunit nang akala ng lahat ay tapos na ang laban. Kung bahagya lang naibahin ang direksyon ng puwersa. Pasensya na, okay ka lang ba? Sino bang nangangailangan ng concern mo? Nang matalo ang kanyang teknik, lalo pang tumindi ang buwan. Biglang naging mas mabilis at malakas ang kanyang mga hampas. Bawat sibat ay may kasamang tunog ng pumutok na hangin. Walang nagawa ang bida kundi patuloy na umurong. Umuugong na ang mga knights sa gilid. Ang vice commander na to ay kayang hatiin ng mga monster sa isang sibat lang. Ngunit nang gamitin ng blonde ang kanyang sikat na spinning slash, isang hindi kapani-pani walang pangyayari ang naganap. Bago pa man makagalaw ang lahat, ang kahoy na espada ay dahan-daang tumutok na sa lalamunan ng blonde. Sa bar, masunuring nagbuhos ng beer ang blonde para sa bida. Master, 10 taon ko nang pinagpraktis ang teknik na yun. Wala pang nakakaligtas ng buhay. Nakangiting kinamot ng bida ang kanyang ulo. Ang totoo, napakasimple lang noon. Sumabay lang siya sa pag-ikot ng blonde, parang puno lang na umiikot. Bagaman napakasimple ng sinabi, alam nilang lahat na ito ay isang teknik na napakahirap abutin. Ito ang nagdulot ng labis na paghanga ni Blondie sa pakikipagtulungan kay protagonist sa hinaharap. Habang nagiinuman at masayang nagkukwentuhan ng protagonist at si Blondie sa dojo sa probinsya, ang ama ay malalimang nakikipag-usap sa kanyang gintong rank na adventurer na estudyante. Habang umiinom ng tsaa, biglang ngumiti ang matanda at nagsabi, nakakatuwa isipin. Malamang siya na lang sa mundo ang hindi nakakaalam. Alam ng lahat kung gaano siya kalakas. Hindi dapat siya nagtatagal lang sa maliit na nayong ito. Bilang isang adventurer, napuntahan ko na ang maraming lugar. Ngunit wala pa akong nakikitang mas malakas sa master. Anak, dumating na ang iyong panahon. Nasa iyo na ngayon ang lahat.